Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, finish ka na. Cheese, nako. Senator Bato, Timbog, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. Pasok pa. Okay. Nako, naaresto na daw po si Bato de la Rosa, mga ka-reaction ito. Okay. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Okay. Just a quick updates. Thank you. More questions? Ha? Hindi pa pala. Wala daw po. Yung pong kumakalat na balita na aresto si Bato de la Rosa, wala pa raw. Pero feeling ko na-aresto na eh. So yan mga kababayan, siyempre tatago muna nila yan mga kababayan, di ba? Itatago muna nila yan para diretso na yan sa dahig mga karibyo natin. So meaning, kikidnapin na naman ba nila? Or kikidnap na naman ba sila ng isang Pilipino mga kababayan? Patungong dahig. So yan po ang malaking tanong dito kasi dapat ipaalam nila sa taong bayan yan. Dapat nga dito yung litisin kung meron mang kasalanan yan, di ba? Dapat dito po litisin, hindi po sa ibang bansa mga kababayan. At eto nga mga kababayan, pasadaan din po natin to. Moving forward, mga kababayan, nagsalita na naman si Tara-Tara. Okay? Ang tawag sa kanila ay mga kapap. Kay papangit, sabi ni Alan Fighter. Alam mo, moving forward tayo, si Impacta ay umamin. Nako, si na talagang Castro. may bitbit na. Okay, paano may bitbit na malas si Bangag? May bitbit na malas, Okay? yun. Hinahype nila ngayon ang pagkapanalo ni nung player. Si player. Alex Ela. Okay, pakinggan natin. Okay. So, tinanong kasi si Tara-Tara tungkol dito sa nanalo na player. Okay? Ano ang sabi nito, mga kababayan? Tinanong siya kung nanood daw ba si Bangag dito sa tennis player, ano na to, doon sa, what do you call that? Sa game nitong Pilipina na nanalo. Pakinggan niyo yung sagot. Pakinggan natin. Pakinggan. Usually ay ayaw niyang manood ng live. Usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag Hirap sa magsalta, no? nanonood siya malas. ng personal na laro. Sabihin mo na kasi na malas talaga ang presidente sa ating bansa. Nanonood siya live. May we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala. Did the president himself watch the game? Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung May pinanood dalang niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live Bakit? dahil mukhang mayroon daw yata siyang Hirap na hirap dalang na. hindi Hirap na hirap. swerte kapag nanonood. Pag hindi swerte, malas. Malas yun yan, lang oo. yun. May balat yun sa puwet. May balas siguro sa puwet yung presidente natin. Kaya minamalas. No? Hindi lang po yung mga laro, mga kababayan, kundi pati po. Pati po ang ating bansa, minamalas sa kanya, mga kababayan. Yun yung kabaliktaran nun. Siya ng personal na laro o nanonood siya Tawa-tawa pa live. itong hinayop. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan sa sambayan ng Pilipinas. Ang problema dito kung ang itong si Alex Ayala, mga kababayan, ay ikinararangal ba ang ating presidente, di ba? At ng ating bansa ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations. So Congratulations. do we expect Okay. another invitation for Alex Ayala? Will the Magpati ulit president kayo. give her any Magpainom reward? kayo, magbuli Alam kayo. naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Miss Alex Ayala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Buhos, Sa- party-party ito mga kababayan.
welcome home. Buti pa ito, may welcome home. Si Tatay Digong wala pa. Bring him home. Pero kay Butterbonia, 'di ba? Deadma, 'di ba? Correct. Pagdating kay Alex Ayala, pero yung namatay, wala man lang masyadong suporta si Bangag para panagutin. Okay? Ang mga nasa likod ng pagkamatay ni Butterbonia. O, di ba? Correct. Tapos na ang boxing. Tapos na. Dito sa impeachment or maleta impeachment hearing ng Bangag administration. Mhm. Kita natin na kino-coach ni Nakapuna, di ba? Kapunan. Nakita natin na paano kinoach ang kanilang witness na kung saan, mga kababayan, kitang-kita mo talagang grabe. Alright? Grabe ang kanilang kasinungalingan. Harap-harapan. Pag nagbabasa ka kasi ng script, mga kababayan, pag binigay sa iyo ang script na hindi mo naman talaga isinabuhay yung kaso, mararamdaman yun ng taong bayan na walang heart, walang knowledge, wala kang alam. Katatapos lang ng maleta impeachment hearing na nakatulugan ko na nga dahil alam naman natin na made na, kumbaga tapos na ang boxing. It's Dito done, sa diba? It's done. impeachment or maleta impeachment hearing ng Bangag administration. So kanina, kita natin na kino-coach ni Nakapuna, di ba? Nakita natin na paano kinoach ang kanilang witness na kung saan, mga kababayan, kitang-kita mo talagang grabe. Alright? Grabe ang kanilang kasinungalingan. Harap-harapan. The fact na sasabihin ni Kapun na, nakapun na, parang baboy na kinakapun, di ba? Na ibalik ni Sara ang 125 million to Chuchu. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, hayaan niyo muna. Okay, pakinggan muna natin tong short lang naman. Alright? Na pangyayari kanina sa impeachment hearing. Eto, sabi dito, ex-COA from SMNI, okay, ex-COA auditor, inamin na wala pang pinal na conclusion ng maling paggamit ng confidential funds ang OVP at DepEd. Kayo na ang humusga. Here we go. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Wait. Wait. Uy, Don't answer, ha? Mabubuko tayo dito. Don't answer. Putik yan. That question, Your Honor. yung tawa ni Escudero, di ba? Halatang magkakasabwat. Okay? Dapat Diba? Huling-huli dito mga sabuatan. Kasi nga, ano to parang kung baga sa parcel pa, di ba? Kung nag-aano kayo, nag-order kayo online. Kung baga sa parcel mga kabayan, pre-ordered na ito. Pre-ordered ito mga kabayan. Okay? isabihan niya itong prosecution Kapuna, 'di ba, na hindi magko-coach sa kanyang witness, diba? Dapat nag-o-object siya. Kaso lang, alam naman natin, magkakasabot ang mga buwaka ng ina. Sige, ano pa? Honor has been asked and answered. That's your Sustain. ruling, Your Honor. Sustain, Sustain, counsel. sustain. I think where you're getting at, modify your question. Modify the You can question. get it. Based on your findings, AOM, di ba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd. These are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman si agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Maganda sana yung unang question, direct to the point mga kabayan. O may nakuha bang ni Kusing, si BP Sara dyan sa mga pinagsasasabi ninyo? Di ba? Based on your findings, may nakuha bang ni Piso? May naibulsa ba si BP Sara? Yun sana magandang question Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi Opo. kailangang isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Don't answer. Okay? Yan, di ba? Kita-kita niya. Ang tawa ni Kilay. Mga kababayan, dapat, siyempre natututo naman na tayo, ilang pang 12 na yan, dapat kung gusto mag-object nitong ni Capona, pwede niya sabihin niya, Your Objection, Honor, Your irrelevant Honor. question, di ba? Mga gano'n namang common na naririnig natin. Mag-object siya kung ano yung dadahilan niya. Hindi, kinote siya kaagad. Tapos sinustay naman ni Kilay na okay, sige, ano mo yung, modify mo the way you modify. ask question. Di ba? Kaya nga ang witness, kung nagsasabi ng kasinungalingan, pag paulit-ulit ang tanong, tapos ginagamitan ng strategy ng depensa, paikot-ikutin mo, kung nagsasabi siya ng totoo, it's the same answer. Pero kung pinaikot-ikot mo at nagsisinungaling, makakalimutan niya kung ano yung nakaprograma sa kanya, na kinote sa kanya, Correct. o binigay sa kanyang script. Dito kitang-kita ninyo, tapos na yung boxing. Uy, don't answer. Bakit niya pipigilan ng diretsa? Coaching yan. Alam niyo yan, ng mga abogado. Diba? Idirekta niya dapat sa presiding Kilay officer na, Your Honor, irrelevant question for this, for that, da. Baka yung rason nila, matanda na rin itong siya eh. Si Kapunan, baka sabi na, ulyanin na kasi yan, pagbigyan nyo na, alisin nyo yan dyan. Diba? Kung ulyanin na yan, alisin nyo na yan dyan. Kung hindi na marunong, ng mga proseso dyan. Dapat, sabi nga ni Ma'am Marlica, iaano niya sa presiding officer niya, iano niyan. Diba? Sabihin. Diba? Pero baka sabihin nila, ay matanda na yan, pagbigyan nyo na, ulyanin na yan no? Kaso, huy, wag mong sagutin. Diba? Kitang-kita, mga kababayan, na sabi ko nga sa inyo, ginawa na ni Lisa Tanas I-ordered ng it, Bangag Administration. Mm. Tapos na. Kaya yung ginagawa ni Kapunan, may Kapun na, makikita ninyo talagang kapag parang, pag nagbabasa ka kasi ng script, mga kababayan, pag binigay sa'yo ang script na hindi mo naman talaga isinabuhay yung kaso. Okay? Pag abogado ka kasi, whether depensa ka o prosecution ka, inaaral mo yung case, tama? Alam ko yan kasi may kaso ko, nasunod ako ng mga bangag, di ba? Inaaral ng case ng both parties. Then, aral mo yung kaso, ano yung every minute ng what do you call that? Ng tungkol sa kaso mo, dapat alam mo. Pag abogado ka, even ikaw na witness ka, but syempre, di ba, dyan sa parroting or, di ba yung parrot? Knowledge, wala kang alam. Kaya all throughout, pag napapansin mo, nagbabasa, pag inaabutan siya ng notes ng kanyang mga co-counsel, ng mga kapwa niyan, we know that, na kapag binigay mo yung script, di ba, minsan ako, nagbabasa ako dyan sa inyo, Marlica, ganito, ganun, na hindi ko alam, hindi ko alam yan. Di ba, hindi ka makakapag-react kasi hindi mo alam Hindi mo alam yung heart ng issue. So, ito yung nakikita natin ngayon. Tignan pa natin yung kanyang katangahan. That question, Your Honor, has been asked and answered. Yes, Sustained. ruling, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify. I know we're Modify getting question. at modify. Ang Kilay, di ba? Hindi ka lang waiter ni Satanas at di Bangag. Ayoko na ng jotang ginina, hindi nila ma-feel. Dapat buo ang mura. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, Ay, No, no, I am presumption. Hindi, Your Honor, hindi Ask and sinasagot. answer, Your Honor. No, He the already witness said, Asking if it's... The witness is not responsive. Correct, Kindly correct. respond. I think the question is quite simple. Iba-iba yung sagot Ang sagot ay iba po mga kababayan. Kumbaga yes or no lang yung tanong di ba?
Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Preliminary pa lang. Ibig sabihin wala pa silang conclusion. Correct. Eh di ba? Wala silang conclusion na ninakaw ang pera. Na iniisang 5 ninakaw ni Sara. Yun ang ibig sabihin ng depensa. Congratulations, Attorney Poa. Ang galing-galing mo. Grabe. Ang gagaling lahat ng mga abogado ni Inday Sara. For example na lang natin dyan sa preliminary investigation mga kababayan. For example na lang kay Romualdez, di ba? O sa ombudsman, hanggang ngayon, preliminary pa rin. O kaya nga hindi nakukulong kasi preliminary investigation pa lang wala pa pong resulta. Ha? I mean, wala pang basihan mga kababayan. Diba? Wala pa silang conclusion na talagang si Romualdez ay nagnakaw, pero alam naman po natin mga kababayan na isa siya sa mga magnanakaw ng ating bayan. Yeah. Dahil nga magkasabot sila, kaya dito magkasabot rin ang mga hinayupak na ito. Diba? Kaya nagkakaganito mga karbi natin. Diba? Walang binabasa ng mga tanong, more on guide lang sila. Pero makikita mo yung galing ng mga abogadong ito. So, hindi niya masagot-sagot. So, preliminary lang ito. Kasi pag umuo siya, preliminary lang ito, tapos na yung boxing na. Tapos na? Yes. Walang conclusion, walang conviction. Well, kahit nga doon sa sinabi niya, di ba, yung sinabi ng witness na no violation naman, di ba? There is no violation. Tapos na. Tapos na po yung yung hearing na ito. alam naman natin yan, na si Sara ay naglustay ng 125 million pesos na confidential fund na yun ang nilalabas nila sa media. Yun din ang nilalabas ni Kapunan. Ibalik mo yung pera. Ibalik mo yung pera na ninakaw mo, chuchu-chuchu. Anong sabi niya after that? Teka lang, mga kababayan. Nagpa-interview ang Gagap. Isola ang pera. Mag-account at humingi ng tawad si BP Sara. Bakit gagawin ni Sara? Dyan palang huling-huli. Na kinukusa, papunta na sana doon yung testigo nila na sasagutin na yes, walang ninakaw. Kasi walang ninakaw si Sara dahil wala pang conclusion doon sa kanilang preliminary investigation. Wala pa. Kahit high school graduate ka, Maintindihan yan. even matatalinong elementarya, alam nyo na Kung ano yung itong mga sagot. putangin itong prosecution, may script silang sinusundan. Correct. Kaya kapag nasa bingid na ng kamatayan ang kanilang witness, To the rescue. wag mong sagutin. To the rescue agad yan. Ano ba ang sinabi ng mga ulol na to? Na mga bangag prosecution? Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Iba. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Sige nga. Kapag rescue. nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3. Palagi Failure ito to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Naintindihan natin yun kasi ang ginagamit nga ng hinayupak na ito, yung circular na yan eh. Diba? Yung joint circular ng 2015 mga kababayan, palagi niyang sinasabi yan. Simple lang naman yung tanong mga kababayan, bakit hindi mo sagutin? Diba? again, Mr. Wamila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So As per AOM wala pa, pag NS meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide
pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po. It's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Wamil, Attorney Wamil. I thank you for your Ayan, so mga kababayan. Mhm. Alright. Oops. Ayan. So, well, how show talaga. Yeah. So, how show talaga itong nangyayaring impeachment hearing. Ngayon, meron pa siyang sinabi dyan kanina patungkol sa 11 days na ginastos ng Office of the Vice President. Okay, nahanap lang natin yung article actually. So, mga palangga, sabi ko nga, it's really waste of money no, ng ating mga kababayan. Dahil paulit-ulit na lang, sayang talaga ang pera ng bayan dito sa ang pera ng bayan sa loob lamang ng 11 days. Siya, utos ni Bangag, never ever ka maging authentic when it comes to representing your what? Your client. O ano ba, sino ba representan nila? Bangag. Never ever. Kahit sa ordinaryong buhay natin, sa simpleng pagsasagot sa mga bagay-bagay, you know, even sa kahit anong question and answer portion, mga kababayan. Kapag hindi mo isinubuhay at inalam mo ang topic mo, dahil inutusan ka lang, sige, sirain mo lang ito, ganyan, ganon, sirain natin to, bibigyan ka ng script. Mararamdaman yun ng taong bayan, katulad ng pinakalat na script ng mga trolls na mga bangag, nung pinatay yung kanilang ginurgur, yung kanilang attack dog na inilagay sa garapon. Nakipagsabuatan ang, who's this, Vera Files, gumawa kaagad sila ng script, okay, na ang paggurgur daw sa kanilang kaalyado ay Duterte style. Di ba yung script nila, may ano na sila, may template na. May template. You know what I mean? May May template format. na sila na ilalabas na lang nila para sirain ang isang Duterte. O si Inday Sara. O lahat ng mga Duterte. O yung mga kritiko. Kasi bayad na yung mga pagkatao nila eh. Na-release na yung pondo, all you have to do is execute. Execute mo lang ang kasinungalingan. Execute mo lang ang paninira. Sinabi ko na sa inyo, 2 months before pa ay kinamada na yan ni Satanas. At ipinagmamalaki yan ng kanyang mga amiga at amigo na nagta-travel around the world na gumagastos. Na ginagastos ang pondo ng mga embahada natin. Ginagamit ang mga perks. Yan ang katotohanan. Paulit-ulit ko yan. You talk about 125 million kay Inday Sara. But yung confidential ni Bangag, saan ginagamit yan? Sa pagkangkangan, pakipagtuwadan, pakikipagsinhutan, di ba? Ninanakaw nila. Look at Inday Sara. Anong lumabas doon? Merong 40 million, kung tama pagkaalala ko, na ginastos sa gamot, pang-ospital. Anong gusto niyo? Gagastusin sa pag-itot-itot nila Bangag ni Satanas? Yung confidential funds? O gastusin ng isang vice president, ang pera, imbis na nakawin, ginastos sa mga may sakit. Anong pipiliin nyo? Gagastusin sa may sakit, ibibiling gamot, yung ibang mga pondo, o gagastusin ni Bangag sa pag-hire ng mga boylet para sa lugsugan ng kanyang buli, o pagbili ng mga droga para sila ay magpakabangag. Your choice. Kaya maraming nagmamahal sa isang Duterte o sa Sara Duterte dahil sa kabila ng panggagago nitong Satanas, ni Bangag na ito, lumalabas mismo sa kanilang mga witnesses. Correct. Na walang nilostay si Sara. Nag-over pa nga eh. Di ba? How much? 150 million, 125 million and 125, tama ba? And 150,000. Right? 150,000 yung excess. Di ba? Abunado pa eh. So yun. Walang nilostay si Inday Sara. Pero yan ang narrative ng mga Bangag. Sabihin nyo, inuutosan nila yung trolls nila, yung troll farm nila. Sabihin nyo, Sara, 11 days lang. Grabe, no? Grabe talaga si Sara Duterte. 11 days. Ganyan. Ang ginastos. 11 days pero abonado pa mga kababayan. Di ba? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng abonado? Baka hindi niyo alam. Kaya baka hindi niyo alam yung abonado ha. Example natin mga kababayan, nag-project kayo. Diba? Kasi baka nagagalit lang itong mga hinayupak na ito tapos hindi pala nila naiintindihan na abonado. Diba?
For example, 5 kayong magka-classmate, no? Nag-project kayo. Tapos yung cost ng project ninyo ay sabihin ng 2,000, di ba? Or 2,500, tagpa 500 kayo or 3. Tapos actual pala 3,000 yung cost ng project, di ba? O yung leader ninyo dahil siya ang gumagawa, nag-abono ngayon ng 500. Ganon po ang abono, mga abonado. Ha? Ngayon, magagalit pa ba kayo ngayon kay BP Sara? Ngayong nalaman nyo ng abonado pa yung tao? Ha? Mga hinayupak kayo. So dito sa flood control na ninanakawan tayo, hindi kayo nagagalit? Dito sa mapagnanakaw, sa pangungutang ng ating gobyerno, hindi kayo nagagalit? Pangungutang means liabilities po yan ng ating bansa. Ha? Pag sinabi po nating liabilities, mga kababayan, pasanin po yan. Ha? Pasanin po yan ng ating bansa. At sino po ang magbabayad yan? Taong bayan. No? Wala naman silang pakialam kahit lumaki pa yung utang natin. Diba? Dahil hindi naman po sila ang magbabayad. Diba? Ay nako. Ano, mag-aabono sila sa pagbayad niyan? Hindi, mga kababayan. Diba? Dahil hindi naman nila mahal ang Pilipinas. Sabi nga, eto, nakikwento lang natin, no? Nung mag-aano pa lang, nung tumatakbo pa lang si Bongbong Marcos Jr. sa pagiging presidente, kampanya pa. Diba? Maaalala nyo, may isang vlogger, mga kababayan, sikat na vlogger, nayupak na yan, pinaniwala yung taong bayan na yung gold daw ng Marcos ang ibabayad sa utang ng Pilipinas. Ha? Kaya nga mag-unsubscribe na kayo dyan sa vlogger na yan, walang hiya yan. Diba? Hindi ko napapangalanan, mga kabayan, pero isa po yan sa nagpakalat na yung gold daw ng Marcos ang ibabayad sa utang ng Pilipinas at bibigyan pa yung mga Pilipino. Bibigyan pa yung taong bayan ng mga gold. Kumbaga papartihan. Hinayupak na yan. Nasaan na yan ngayon? Nagdurusa na ang taong bayan. Dumudugo na. Ang Pilipinas. Nasaan na yung sinasabi nyo? Diba? Na-share lang natin, mga kababayan, kasi isa po tayo sa nakapanood nun doon sa mga vlogs niya dati. Diba? Grabe, bawal yan, illegal yan, pag nanakaw yan. Today, mismo inamin ng kanilang witness na walang nakasaad sa batas o sa circular chuba-chuchu number nila na ang paggasta ng 11 days, within 11 days na pondo, bawal. Confidential fund, ay hindi labag sa batas. Yan ay isang malinaw na kaalaman ngayong araw na ito at natutunan din natin, mga kababayan, na sinasabi nila na asa na yun, na si Inday Sara lang ang may confidential fund. Pinatunayan ngayong araw na ito ng depensa na panahon ni Jojo Marbinay ay mayroong confidential funds. At tinatanong kanina yung witness na aware ka ba dito na nung 2013 ba yun o 2014 nandun ka na sa COA na mayroong Siya rin po yung auditor nung panahon yun, mga kababayan, no? funds para kay Jojo Binay. Tapos ang sabi ng Vice President Binay in the past, tapos ang sagot niya, hanapin na lang natin. Ang sabi niya, non-liquidate po ba yan? O ba't niya tatanungin si POA? Diba? Diba? Sino bang nakakaalam kung na-liquidate or what? Hindi ba dapat ang POA? But we all know, bakit hindi pinailan ng impeachment si Binay nung time na yon, even though grabe din ang girian nila noon, nung panahon ni Abnoy. Wait, tignan pa natin to. I think, excuse me. Do you like my hair, ha? Like si Calvo Nobaya. Next. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, Matagal na 2014. Ayan, 2014 pala. Nakita niyo po yan?
Tingnan nyo, listen to that talaga. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. Sunog na sunog. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Correct. Ako nasasagot. Bakit We have a nahihirapan? clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mhm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's, Pero na-liquidate po ba? Bakit natatanungin si Ikaw ang ano Attorney dyan eh. po ba? Di ba? Pero na-liquidate po ba? Bakit dapat alam niya yan? Dahil nasa COA siya. So, listen. the question. That's the question to ICFAO actually. Yes. Because Oh, correct. yun Diba? po yung Di ba? Natawa siya. Oo. Diba? Hindi. Kumbaga, hindi lang pinersonal talaga. Magaling talaga si Atty. Poa, no? Hindi siya nagpapahiya ng tao, di ba? Kasi actually, pwede ninyang banatan yan eh. Yan pa lang, di ba? Dapat sabihin niya, ikaw ang dapat sumagot niyan. Di ba? Pero, dinaan niya na lang doon sa ICPAO, mga kababayan, no? Magaling. Attorney po. Ba't mo tatanungin sa akin, di ba? Napakagaling na to, tsaka malumanay at mabait di ba? Pero Magaling, you know, magaling. maganda yung character Pero- niya. Kung ako si Tagos, di ba? Kung naiintindihan ninyo, talagang tinamaan yung witness dito. Ha? Tinamaan lahat ng sinabi niya, tunaw. Di ba? Lahat ng pinagsasabi nila about sa confidential ni VP Sara, natunaw sa mga tanong ni Atty. Poa. siguro may kaalaman na ganitong klaseng kaalaman, katalinuhan when it comes to law, mga kababayan, dudurugin ko tong putang inang ito. Correct. Anyway, listen. ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. Meron. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware. Now, klaro na. Klaro na. Klaro na. Na hindi lang si Vice President Sara Klaro na mga kababayan na propaganda talaga nila yun. Di ba? Meron pala. Meron naman pala. Yung ibang Vice President, bakit hindi nila nilalabas? Dahil ang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ganito si VP Sara. Na si VP Sara lang ang meron. Yun ang sinasaksak nila sa kukote natin eh. Pero dahil nga sa sobrang talino ng depensa, eto nakalkal po nila mga kababayan, meron pala. Ano kayo ngayon? Di ba? Wala. Basura na ito. Basura na itong anong article ba ito? Article 3 ba ito? Ibasura niya na yan kasi walang kwenta. Walang basihan. Di ba mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.